guys, it's me, Shaq Prof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. So, ang topic natin for today is the NOT operator. So, ano pa inaantay natin? Let's go! Okay, so ang topic natin for today is all about the NOT operator. Well, actually, yung NOT operator na to is na-lesson ko na doon sa if and else with variables. So, eto siya, ayan. So, tignan nyo na lang. So, bali, ang NOT operator is, in simpler explanation, is sa if and else, binabriktad niya lang yung output. So, kung yung output is true, gagawin niya yung false. Tapos, sa kabila naman, from false, gagawin niyang true. Okay, so ganun siya. Pero sa much explained na explanation, yung NOT operator po is ginagamit for the checking kung false ba yung isang variable or yung condition. Ngayon, kung chine-check mo kung false yun and tama na false siya, ibig sabihin, true yung output. Kumaga, in explanation is true na hindi siya false or true na hindi siya hindi siya false. So, papakita ko ulit 'yon. So, eto siya. Ito pa rin naman yung nung nakaraan na OR operator, na lesson natin. So, eto rin siya. Ayan. So, ang output nito, etong condition na to is, mapansin nyo, true. Ngayon, dito, naituro ko na to yung sa mga parameter, which is pinagsasama natin yung isang condition para iisa sila, tapos yun yung gagamitin natin for another logical operator sa checking. So, since dito, ito kasi NetBeans po ang gamit ko, di ba? So, dito pinapakita niya kung ano po yung mga magkakapartner na parameter and magkakapartner din na curly braces. So, it's up to you naman kung anong gagamitin nyo. And meron din naman sa mga online compiler. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng another parameter which is pagsasamahin natin silang lahat. Okay? Tapos, since magkakasama nga silang lahat, gagawin nating NOT ito. Okay? So, ngayon, bumaliktad ngayon yung condition. O bumaliktad ngayon yung output niya dahil nga naglagay tayo ng NOT. So, from true, magiging false. So, ganyan. Ngayon, bakit po nangyari yun? Kasi, again, chinek niya kung hindi ba true yung condition na to. Okay? So, bakit ganun yung naging output? Kasi, using NOT, chinek niya kung false ba itong lahat ng condition na to. Okay? Itong isang buong to. Okay? Kasi again, magkakasama nga sila. Diba? So, ngayon, chinek niya kung false nga ito. Kaso, diba, by reading it, since itong isang buong to is true, ibig sabihin, false. Diba? Okay? So, basically, yun lang. Okay? Bye-bye! Anyways, so actually yun nga yun eh. Pero sige, balikan natin yung nilesson natin nung nakaraan na variable. Kasi mas maintindihan natin to using the boolean operator, boolean variable. So ibalik natin yung boolean natin dito na eto, yung connected. So ibalik natin siya. So tanggalin natin to. Ayan, tanggalin natin yan. Ilagay natin dyan si connected. Ngayon, ang nakalagay dito sa connected daw ay false. Tapos, lagyan natin ng exclamation ngayon si false. Okay. Ngayon, in Tagalog, padaliin natin yung buhay ulit natin. In Tagalog, ang basa dyan is kung hindi ba connected. So, kung hindi ka ba connected, anong output? I-check niya ngayon kung hindi ka ba connected. The question is, hindi ba connected or false ba si connected? Yes or no? So dito, padaliin natin yung buhay natin. Sagutin natin yung question na yon in yes and no. Or in yes or no. So, ganito. Si connected ba ay false? Yes or no? Yes. Ngayon, dito, iti-check natin kung si connected ba ay hindi true. Yan ang basa dyan sa if and else. Si connected ba ay hindi true? Yes or no? Hindi siya true? Yes. So, for short, ang output niyan ay true. Dahil ang katumbas po ng yes sa true or false ay true. Ngayon, baliktarin natin. Tanggalin natin si NOT. Si connected ba ay true? True ba si connected? No. Ang katumbas ni no sa true or false ay false. So, wag kayong malilito dyan. Ngayon, saan ginagamit ngayon yung NOT? Okay? Si NOT po ay basically ginagamit siya for checking kung false ba yung output natin. Hindi naman, not basically the output. Kung false ba yung sino-check natin condition. For example, ito ang boolean na to. Sino-check natin kung true ba siya or false. Basically, ganun lang. Wherein sa kanina, which is ito, yung ganyang code natin or ganyang condition natin, well, may times na ganyan po ang nangyayari talaga.
Okay? Sino-check natin muna kung nagpo-false ba itong condition natin. For checking. Okay? Ngayon, kung nag-false to, for example, sige, lagay gawin natin end to. So, tanggalin muna natin yung exclamation point, which is the not operator. Check natin kung false. Ayan. So, for short, etong buong to ay false. So, sige, i-check natin kung false ba yung condition na yon. So, kung false siya, ibig sabihin magto-true. Ngayon, siguro nahulaan nyo na kung para saan si not. Si not po is ginagamit din for the checking kung gumagana ba yung code natin or nakukuha ba natin yung tamang condition for our code. Ganyan siya. Well, ako personally ginagamit ko yung not para ma-check kung tama ba yung condition na nakukuha niya, bakit iba yung lumalabas na output. Ngayon, ginawa ko siyang not, naglagay ako ng exclamation point, mali yung output niya is nagiging true, ibig sabihin, false yung nagiging condition ko. So, that way, alam ko kung ano yung mali ko at kung ano po yung nagiging, ano yung kailangan kong ayusin. So, basically, yun lang. Totoo na to. So, basically, yun lang. And, hopefully po, nakatulong ako sa pag-understand yun ng three logical operator, which is the AND, OR, and NOT. Okay? So, yun. And, sa next lesson natin, may bonus lesson tayo. So, abangan nyo kung ano yun. So, yun lang. And, tagayin siya tandaan, huwag nyo pahirapan yung buhay nyo. At yun na nga, di ba? In-explain natin siya in Tagalog. So, mas naiintindihan nyo siya. For sure ako. So, yun lang. Ingat kayo. And, yun. Happy coding. Bye! Let's go!